Dating Senador Antonio Trillanes IV. Senador, magandang umaga. Si Joel Silala po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Jala at sa ating mga listeners. Opo, Senador, may balak daw po kayong... Ba't nagdodoble? I Teka, think sandali, yung monitor lang ni Senator. Pahina lang po. Mahina lang po, Senador, yung monitor po ninyo. Opo. May balak daw po kayo magsampa ng ethics complaint laban po kay Senador De La Rosa, Senador Antonio Trillanes? Hello. Opo, Yes. opo. Yan. Ang kwan po ay tayo ay may planong maghain ng ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa sa mga darating na buwan. Gusto ko lang pong kompletuhin yung 6 months na absences niya para talagang wala na hong lusot. So, ang estimate ko po nito ay sa Mayo ito May matatapos. So, Mm, binibigyan natin siya ng ng konting panahon pa para maisipan niyang pumasok. Oo. Siguro ho, para matuto rin kami, educate us. Bakit ho kailangan ng 6 months? Ano po yung difference ito kaya sa ngayon na ho i-file tong ethics complaint na ito? Ano ho ba yung mga guidelines o panuntunan, Senator? Ang precedence natin sa Senado po ay nung nag-absent din po ng matagal si Senator Ping Lacson nung siya ay ginagawa ng kung ano-anong kaso ni GMA noon. So nagtaguri siya, may warrant siya. So after 9 months ay nagpasya yung Senado that time na isara yung kanyang opisina at i-absorb yung mga empleyado niya sa Senate Secretariat. So yun yung precedence. Okay. Pero meron siyang perceived political persecution kasi nga dahil may warrant. Pero ito wala naman siyang napapakita pang warrant, 'di ba? So ano ang dahilan? Ngayon ang gusto lang naman natin parang may reasonable basis na kung sabihin niya sabbatical siya o nagpapagaling siya, 1 buwan, 2 buwan, pwede 'yon, 'di ba? Sige na. Pero ito 6 na buwan na wala nang dahilan. Kumaga para lang siguradong reasonable yung binigay natin na panahon para sa kanya. Okay. May mga nagsasabi po na parang rin yun nung kayo daw po'y nakulong, nang kayo po'y nahalal bilang senador pero nakakulong po kayo, wala daw hong pagkakaiba ito dito sa kaso ho ni Senador De La Rosa. Would you care to comment doon, Senador Trillanes? Malaki po yung pagkakaiba kasi unang-una yung pagka-detain namin ni Senator Laila nung time na yon, hindi naman namin yon parang kontrolado. At even if nakakulong kami, naka-detain kami, nagpe-perform kami, nagpa-file kami ng bills and resolutions. Ako nagkakandak pa ako ng hearing sa loob ng kulungan. Na nakapagpasa ako ng batas pagpataas ng sweldo ng sundalo, police, teacher at government employees doon sa loob ng piitan. Kumaga, nagpe-perform ako. Pero ito, wala siyang dahilan. Di naman siya nakakulong. So, ano ang reason? Ito talagang kagustuhan niyang ayaw pumasok. So, malaki po ang diferensya. Yun po yun. Okay. Ito lang siguro. Ano ba alam ninyo doon sa warrant of arrest? Allegedly, laban kay Senador De La Rosa, meron nga ba talagang warrant na inilabas? Kasi ngayon naman wala naman tayo nakikitang warrant Ayun po. Yun nga po. Ang basehan natin dito ay tanungin natin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sila ba ay nakatanggap na ng warrant? Ganun lang po yun, di ba? Kasi sila yung magsaserve. Kung walang warrant, ibig sabihin, wala siyang basis. Bakit siya patago-tago? Ano ba to? Napaparaning siya o natatakot? Di ba? So, hindi siya binoto ng mga kababayan natin para ganyan lang, isang tabi lang yung mandatong binigay sa kanya. Wala ho bang kapangyarihan ang Senado na to compel a senator na pumasok? Kasi nga po, kakabanggit niyo lang, mandato niya ho kasi yun serbisyo publiko rin ho yun Bakit nag-aantay tayong siya mismo ang bumalik?
It's supposed to be merong power yung Senado pagka may kailangan ipasang importanteng pieces of legislation Oho. para makakuha ng quorum. Pwede 'yon in extreme cases, pero ngayon hindi naman problema sa quorum sa Senado, no? But pwede sila mag-impose ng disciplinary action kung may magfa-file ng ethics complaint sa kanya Okay. doon sa ethics committee. So yun nga, that's what we plan to do para ma-address na ito. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, bibigyan ko pa po ng konting palugit pa para lang mapag-isip-isip niya na kailangan niyang panindigan yung mandato na binigay sa kanya Opo. ng taong Ay, kaya bayan. yung mga taong bayan nagtatanong, sumusweldo ba ito? Hindi mo pumapasok. Pati yung staff niya. Sumisweldo daw. Di ba? Sumisweldo. Yun So may nga sweldo po, yun na nga kompleto. po. Kaya Oo. nga yun yung magiging reason para isara yung kanyang opisina. Ngayon, for humanitarian reasons, yung mga empleyado niya ay pwedeng i-absorb yan ng Senate Secretariat para bigyan ng ibang trabaho. Okay. Yun po ang ginawa. Alam ko Okay. po nakatuto kayo do sa kaso ho ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, no, dito sa ICC. Apa. But what do you know about the warrant? Yung bang information ni Ombudsman Remulla, meron din kayong ganong klase ng impormasyon, Senador? Ganito po. Let's just say that I am not in a position to confirm or deny anything. Wala namang kumbaga kung ano yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, palagay ko naman hindi rin naman niya dudukutin lang sa hangin yan. So meron din siyang basehan. But at the end of the day, meron bang warrant do sa iba't ibang ahensya? Yan, galing siya ng PNP. Tatanungin lang naman niya sa mga contact niya, meron na bang warrant? So yun naman po yung ultimately ang basehan di ba? Sila yung magse-serve. So kailangan na lang niyang magsugal. Ano ba ito? Meron bang warrant talaga o wala? O ngayon, for as long as walang warrant sa iba't ibang ahensya, wala rin siyang dahilan, di ba? In fact, kahit nga may warrant, supposed to be, pumasok ka pa rin. Kagaya namin, nakadetain kami ni Senator Laila, pwede pa rin siya mag-perform kung gusto niya. Okay. Oo. Senator, Panghuli na lang sa akin, sige. pahabol ako siya. Kung pag final lang po yung ethics complaint, ano po yung maaring laman ni Not? Kasama rin ba doon yung rekomendasyon kung talagang umabot po doon sa 6 months na kailangan nyo talaga siyang i-file, Senator? Iyan po ay solely prerogative ng mga miyembro ng Senado. Kasi sila yung magpapataw ng disciplinary action sa kapwa nila. So marami pong pwedeng Ano yung maging scenario? penalty dyan, o pwedeng censure, pwedeng warning, suspension, or expulsion. So depende yun. Pagka-expulsion, kailangan at least 2/3 ang makukuha nilang boto bago ito maibigay. Pero kailangan kasi hanggang 2031 pa siya. So paano ito? Sinayang yung isang opisina. Di ho ba? Okay. Alright. Senador, salamat sa oras Maraming mo. salamat Thank po. you. Opo. Magandang umaga po Sir. sa Maraming inyo. salamat po sa inyo. Thank you. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa ating pagbabalik, baka makuha natin ang chairman ng Ethics Committee ng Senado, mga kapuso, si Senator JV Ejercito. Oo. Pero nagpadala Padala tayo. tayo Oo, ng mensahe po kay Senador Ronald Bato de la Rosa para syempre makuna rin po ang kanyang panig pero wala pa ho siyang tugon. So inaantay po namin dito sa Super Radio DZWB, bukas po ang aming tugon, Senator Yun, de la no? Rosa. Thank you.